Isa, dalawa, tatlo. Si Emma, isang BPO employee. Madalas matapos ang shift niya ng 4 a.m. Ang oras kung kailan ang buong opisina ay tahimik. Halos walang tao. Matapos ang isang mahabang oras ng pag-take ng calls mula sa mga customer at pagsagot ng mga email, maligaya si Emma na tapos na ang kanyang trabaho para sa araw na yun. Pagkalis niya sa station niya, sinigurado niya ang kanyang mga gamit ay naka-pick up na at handa na siyang umuwi. Sumakay siya sa elevator. Pinindot niya ang basement button at tahimik siyang naghihintay. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa basement, agad niyang tinunton ang lugar kung saan nakaparada ang kanyang motor. Ang basement ay madilim at tahimik. Walang kahit anong tunog maliban sa tunog ng mga yapak ni Emma sa malamig na semento. Sanay na siya sa ganitong klaseng kalikasan. Walang ibang tao dito at wala ring mga ilaw maliban sa mga ilaw mula sa elevator. Pumunta siya sa kanyang motor. Kinuha ang helmet at isinuong ang mga gamit niya. Binuksan ang makina at nagsimulang mag-start ng engine. Nagmamadaling makaalis at makauwi na. Ngunit bago siya makapagpatuloy ng biyahe, may isang bagay na nagpatigil sa kanya. Isang anino. Isang hindi maipaliwanag na anino na tumayo sa harapan ng motor niya. Para bang nakatambad sa kanyang daraanan. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Isang figure, isang anyo ng tao, pero puro itim. Parang isang imahe na kinuha sa isang masamang panaginip. Hindi siya makagalaw. Ang mata ng anino ay kumikislap. Hindi ito normal. Ang mga mata na yun ay nanlilisik. Ang mga mata ng anino ay nakatingin lang sa kanya. Parang mayroong hindi kayang ipaliwanag na mga intensyon. Hindi siya makapagsalita. Ang dibdib niya ay parang sumasabog at naramdaman niyang nahirapan siyang huminga. Hindi makagalaw si Emma mula sa kinalalagyan niya. Natakot siya. Hindi siya makaalis. At ang tanging nakikita niya ay ang nakatingin na anino sa kanyang harapan. Nanatili ito sa ganong posisyon, hindi gumagalaw. Iyon na lang ang nararamdaman niya, ang kilig ng takot na gumapang mula sa kanyang leeg at dibdib. Nagpatuloy siya sa pagsubok magmaneho, ngunit hindi niya maigalaw ang katawan niya. Ang takot ay nagsimulang mangibabaw sa kanyang katawan. Tinapangan niya ang kanyang sarili at pinilit paandarin ang motor. Umiwas siya sa anino. Ramdam niya sa kanyang pagmamaneho ang kamay niyang sobrang nagpapawis. Marahil nakaalis siya sa nakakakilabot na anino. Habang nagmamaneho, nanatili siyang nakatutok sa kalsadang dinaraanan niya. Pero sa bawat mabilis na pag-ikot ng gulong, naramdaman niyang parang may kakaibang pabigat na sumakay sa kanya. May isang bagay sa kanyang likuran. Parang may sumusunod sa kanya. Sumulyap siya sa side mirror at doon siya napatigil sa nakita niya. Ang anino. Nasa likod na niya. Nakapatong ito sa motor. Walang ingay, walang galaw. Ang katawan nito ay sumasabay sa bawat liko ng motor. Nalaglag ang puso niya sa nakita. Naramdaman na lang niya ang hirap na umangat ang mga kamay at hindi niya matanggal ang tingin sa likod niya. Nataranta siya at napasigaw.
walang kalaban-laban. Ang pakiramdam niya ay parang wala siyang lakas. Nawala siya ng kontrol sa motor, sumemplang sa kalsada. At dahil sa mabilis na takot at kaba, nawalan siya ng malay. Pagdilat ni Emma, ang paligid ay nagmukhang kakaiba. Ang liwanag na sumasalamin sa kanyang mga mata ay hindi katulad ng karaniwan. Hindi siya nasa basement o sa kalsada, kundi isang lugar na tila pamilyar. Ang paligid ay tahimik at maayos. Hindi pa niya naaalala ang lahat ng nangyari. Pero habang umaabot ang kanyang mata sa paligid, napansin niyang siya'y nasa isang ospital. Siya'y nakahiga sa isang kama sa ospital na may mga tube at mga kagamitan na nakakabit sa kanyang katawan. Nanginginig ang mga kamay ni Emma nang muling mag-isip. Paano ako napunta dito? Tanong niya sa sarili. Ngunit walang sagot. Habang nag-iisip, pumasok ang isang nurse sa kanyang kwarto at nagbigay ng mga gamot. Binigyan ka na po ng first aid, ngunit nagkaroon kayo ng malubhang aksidente, sabi ng nurse. Ngunit tila may kulang sa mga detalye. Hindi siya nakaramdam ng ganitong klase ng pananakit, kaya't nagtataka siya kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok ang kanyang manager at ang mga kasamahan niya sa BPO sa kwarto. Emma, okay ka na? Anong nangyari? Tanong ng isa sa mga kasamahan niyang nag-aalala. Hindi ko po alam. Yung basement, may anino. Nanginginig na sagot ni Emma. Siya'y nagpatuloy, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang mga kasama. Hindi mawala sa isip niya ang anino. Ang mga mata nito ay hindi niya malilimutan. Ang pagkakita niya sa itim na anyo na tumayo sa kanyang harapan at sa likod ng motor. Hanggang ngayon, nararamdaman niya pa rin ng matinding takot. At sa bawat pagkakataon na nag-iisa siya, hindi may iwasang magbalik sa kanyang alaala ang mga gabing yon. Isa, dalawa, tatlo. Si Eric ay isa sa mga kilalang agent sa kumpanya namin. Hindi siya isang ordinaryong empleyado. Matapos ang mga buwan ng pagtatrabaho sa BPO, naging close kami ni Eric. Palagi siyang masayahin at merong mga kwento na nakakatuwa. Madalas kaming magkwentuhan tuwing lunch break at ang mga biro niya ay palaging nakakaginhawa sa mga stress na dulot ng trabaho. Pero hindi lahat ng kwento ni Eric ay masaya. Isang gabi, natatandaan ko pa, naisipan niyang magpahinga sa sleeping quarters ng kumpanya. Madalas naman kaming magpahinga doon pagkatapos ng mga night shifts, lalo na kung pagod na kami. Ang mga sleeping quarters na ito ay madalas ginagamit ng mga agents na nangangailangan ng sandaling pahinga bago magpatuloy sa kanilang mga gawain. Ngunit, ng gabing yon, hindi namin inaasahan ang isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Nasa lunch break kaming magkakaibigan nang tumayo si Eric sa kanyang upuan. Alis muna ako guys, sandali lang, matutulog lang ako sa sleeping quarters, wika niya. Hindi kami nag-isip ng kahit ano. Normal lang sa kanya ang magpahinga. Palagi niyang sinasabi na minsan lang siya magpahinga ng maayos dahil laging puno ng trabaho. Naiintindihan namin yun. Lumipas ang mga araw at hindi na kami nakarinig mula kay Eric. Karaniwan na kaming mag-message sa isa't isa.
Kaya't medyo nakakabahala nang hindi na namin siya makontak. Wala na siyang sagot sa mga tawag at pati mga messages ay hindi na binabasa. Magtatatlong araw na at nagsimula nang mag-alala ang buong team. Ang mas nakakabahala pa, walang nagpapaalam at wala kaming natanggap na kahit anong balita. Habang nag-aalala kaming mga kaibigan niya, nagdesisyon kaming alamin kung nasaan si Eric. Pumunta kami sa sleeping quarters kung saan siya di umano ay nagpunta upang magpahinga. Pagdating namin sa sleeping quarters, may kakaibang atmosfera na agad kaming sinalubong. Ang lugar ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Ang mga kortina sa bintana ay hindi na nagalaw. Medyo madilim sa loob dahil di pa gumagana ang ilang ilaw. Tinutok namin ang mga mata sa bawat sulok ng kwartong yun. Umaasa na makita si Eric. Ngunit wala siyang bakas. Ni hindi man lang kami nakaramdam ng presensya niya. Eric, tawag ng isa kong kaibigan. Walang sagot. Lumingon-lingon kami at nagsimula kaming maghanap sa loob. Habang kami nag-iikot, nakita namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang katawan na nakahiga sa isang sulok ng kwarto. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, natanto namin na iyon nga si Eric. Pero ang hindi namin inisip ay kung paano siya tumagal ng 3 araw sa lugar na yun. Nakaupo siya sa isang sulok. Ang katawan niya ay parang hindi gumagalaw. Tila nakatulog ng malalim. Nang lapitan namin siya, naamoy namin ang isang hindi maipaliwanag na amoy. Isang amoy na matamis at masakit, na parang may niluluto sa isang malalim na kadiliman. Lumingon kami sa isa't isa, nag-aalangan kung ano ang gagawin. Lumapit kami kay Eric at tinangka namin siyang gisingin. Ngunit ang katawan niya ay matigas na. Tinutok namin ang aming mga mata sa kanya at napansin ang kakaibang kulay ng kanyang balat. Nangingitim at matigas. Hindi na tulad ng dati. Ang mga mata niya ay matambok na at ang mga labi niya ay kulay asul. Walang anumang buhay na makikita sa kanyang katawan. Isang matinding takot ang gumapang sa amin. Nagmadali kaming maghanap ng tulong. Tumawag kami sa mga pulis at dumating ang mga ito ilang minuto pa lamang. Nang makita nila ang sitwasyon ni Eric, agad nilang itinulak kami palayo at sinabing maghintay na lang sa labas. Nagkaroon kami ng maraming tanong. Paano siya napadpad doon? Bakit parang wala siyang kaluluwa at matigas na ang katawan? Habang nasa labas kami, nagsimula kaming mag-isip ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Si Eric ay isang ordinaryong tao. Pero bakit nangyari ito sa kanya? Ang bawat hakbang na ginawa namin ay tila nagdadala ng mas maraming tanong. Ngunit walang sagot. Hanggang sa magdesisyon kami na magtanong sa mga taong malapit kay Eric. Pinuntahan namin ang mga kaibigan at mga pamilya. Hindi sila makapaniwala. Walang anuman sa kanila ang nakapagbigay ng kasagutan. Lahat sila ay naguguluhan at nag-aalala. Wala ni isa sa kanila ang nakasaksi ng kung anuman ang nangyari kay Eric. Walang sino man ang makakapagpaliwanag ng kung anong klaseng kasawian ang nararanasan ni Eric. Habang patuloy ang investigasyon, nagsimula kaming magukay sa nakaraan ni Eric. May napansin kami sa mga huling linggo ng kanyang buhay. Bago siya mawalan ng kontak, nagbago siya. Kadalasan, ang mga dating kwento ng pagkakaroon ng stress at hirap sa trabaho
ay nagbago sa isang seryosong kalungkutan. Nagkaroon siya ng mga kakaibang sintomas. Madalas magtago, ayaw makihalubilo sa mga tao, at may mga pagkakataon na hindi kami makapagsalita sa kanya ng buo. At ang pinakamasakit sa lahat, natuklasan namin na ilang linggo bago tuluyang mawala si Eric, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula sa isang hindi kilalang tao. Dito nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Bawat gabi, umiiyak siya, na para bang may mga nilalang na nagtatanong at tinutokso siya. Hindi siya makatulog ng maayos. Isang gabi, sa kabila ng mga investigasyon, nagpasya kaming balikan ang kwarto kung saan natagpuan si Eric. Nakita namin ang mga kakaibang simbolo na nakaukit sa dingding. Ang mga simbolo ay parang mga daan na maghahatid sa isang daigdig na hindi kayang abutin. Ipinakita sa amin ng isang lokal na manghuhula na ang mga simbolo ay nagmula sa isang sekta na nagsasagawa ng ritual upang makapagbigay ng kasunduan sa mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Ang mga nilalang na ito ay kinokontrol ang mga kaluluwa ng mga tao at pinipilit silang sumunod sa kanilang mga utos. Si Eric ay isa lamang sa mga napili, at ang tawag na natanggap niya ay isang uri ng patibong upang siya ay magbigay ng kanyang kaluluwa. Sa mga huling araw ni Eric, natuklasan niya na ang sekta ay may planong gamitin siya upang buksan ang pinto sa pagitan ng dalawang mundo. 3 linggo matapos ang pagpasok ng kaso kay Eric, wala kaming natanggap na konkretong sagot. Ngunit isang gabi, lahat kami ay naranasan ito. Sa tapat ng aming mga bahay, naririnig namin ang isang pamilyar na tinig. Eric, Eric, Eric. Ang tinig ay hindi makaliligtas sa aming mga pandinig. Lumapit kami sa pinto at nakita namin siya. Ngunit ang Eric na naroroon ay hindi na ang Eric na aming kilala. Ang kanyang mata ay dilat na dilat, at ang kanyang katawan ay puno ng mga pangit na marka, mga sugat mula sa isang hindi maipaliwanag na bagay. Ibabalik ko kayo sa aking mundo. Ang huling salitang iniwan ni Eric bago siya tuluyang nawala sa dilim ng gabi. Isa, dalawa, tatlo. Sa isang madilim na gabi ng BPO, 2 magkaibigan, sina Lara at Bea, ang natira sa loob ng production floor. Ang lahat ng kasama nila doon ay lumabas para mag-take ng lunch. Nasa night shift sila, at kadalasan kapag ganitong oras ng gabi, bihirang magkasama sa production floor ang lahat ng tao. Hindi na bago sa kanila ang mga naririnig nilang mga tunog sa production floor. Mga yabag ng mga paang wala namang katawan, mga ilaw na biglang kumikislap, at kung ano-anong mga hindi maipaliwanag na tunog. Magkakakilala na sila ng mga kasama nila sa shift, at alam nila na may mga nakakakilabot na pangyayari sa lugar. Pero hindi na nila ito pinapansin. Habang tumatagal, natuto silang mag-adjust at maging immune sa mga tunog na ito. Basta't hindi naman sila pinapahamak ng mga hindi nakikitang nilalang. Alam mo, Bea, sanay na talaga ako sa mga tunog dito, sabi ni Lara habang hinihimas ang batok. Iniiwasan ang sobrang kuryosidad.
Oo nga, sagot ni Bea. Ngunit hindi pa natapos ang usapan nila nang bigla nilang marinig ang isang malutong na tawa ng bata. Malinaw na malinaw, parang isang batang lalaki na tumatawa ng malakas at masaya. Nagmumula sa isang sulok ng madilim na opisina. Mukhang si Junjun na naman, sabi ni Bea. Si Junjun, iyon ang tawag ng mga tao sa isang batang kaluluwa na ilang taon lang nagpaparamdam sa kanilang opisina. Wala ni isang nakakaalam kung sino siya. Pero madalas nilang marinig ang mga malutong na tawanan ng isang batang lalaki, pati na ang mga yabag ng paa na naglalakad sa paligid ng mga cubicle. Ngunit sanay na sila at wala na silang pakialam hanggat hindi sila sinasaktan ni Junjun. Oo nga, sige lang, hayaan mo na, sagot ni Lara, na ipinagpatuloy ang pagtanggap ng tawag mula sa mga customer. Habang si Bea naman, tila masyadong iniwasan ang tunog ng bata at nagpatuloy na rin sa trabaho niya. Walang pakialam sa paligid, patuloy lang ang kanilang mga tawag. Ngunit habang patuloy ang araw na yun, naramdaman nila na may kakaiba. Sabay nilang naranasan ang isang bagay na hindi inaasahan. Bigla na lang nawalan ng kuryente. Walang warning, ang mga ilaw ng opisina ay agad na namatay. Pati ang mga computer na ginagamit nila sa pagtanggap ng mga tawag mula sa kliyente ay tumigil. Walang signal mula sa kanilang mga kagamitan at ang buong production floor ay nabalot ng matinding dilim. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, narinig nila ang mga yabag na malapit sa kanilang mga upuan. Pati ang mga tunog ng mga kagamitan ay nawala. Ang tanging naririnig lang nila ay ang matinding katahimikan at ang tawa ng bata mula sa malayo. Nadama ni Bea ang takot sa kanyang dibdib. Lara, anong nangyayari? Brown out? Hindi ko alam, sagot ni Lara. Baka brown out niya. Siguro babalik din yan. Naghintay silang dalawa sa dilim. Umaasa na ang kuryente ay magbabalik din agad. Pero hindi pa natapos ang kanilang pag-aalala nang muli nilang marinig ang tawa ni Junjun. Mas malakas, mas malapit. Naisip ni Bea na baka nagbibiro lang si Junjun. Pero si Lara hindi na makapagtimpi. Junjun, huwag ka muna magparamdam please. Natatakot kami, sabi ni Lara sa hangin. Tila sinusubukang makipag-ugnayan sa kaluluwang nagpaparamdam sa kanila. Ngunit hindi tumigil si Junjun. Ang tawa niya ay naging mas malakas. Bigla na lang sila natigilan. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ang takot ay kumalat sa kanilang katawan. Nagkatinginan sila at parang parehong nahulog sa isang malaking agos ng takot. Hindi nawawala ang takot at pag-aalala nila nang biglang bumukas ang mga ilaw at ang mga kuryente ay bumalik. Bumukas muli ang mga monitor. Ngunit isang matinding malamig na hangin ang dumaan sa paligid. Napalingon silang dalawa. Sa hindi kalayuan, nakita nila ang isang batang lalaki na tumatawa. Nakatayo sa isang sulok ng kanilang opisina. Ang batang yun, si Junjun. Ngunit may kakaibang detalye sa kanya. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at ang kanyang mga labi ay puno ng dugo na tila nagmula sa isang sugatang katawan. Sobrang takot ang dumapo sa dalawang magkaibigan. Si Bea ay sumigaw ng malakas na parang ang sigaw na iyon
ay nagmula sa pinakapuno ng kanyang kaluluwa. Si Lara naman, hindi na rin kayang magpigil. Agad na tumayo at tinangka nilang magtakbo palayo sa kinaroroonan ni Junjun. Pero may isang hindi inaasahang bagay na nangyari. Habang sila ay papalapit sa pinto ng production floor, napansin nilang ayaw bumukas nito. Hindi nila mabuksan ang pinto. Hindi sila pinapayagang lumabas. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap buksan ang pinto, wala pa rin nangyayari. Ang pinto ay nanatiling nakalak. At habang sila ay nandoon, ang tawa ni Junjun ay tumigil. Tumahimik ang lahat. Tumingin sila kay Junjun na ngayon ay nakatayo lang. Walang galaw, nakatingin sa kanila. Muling nagkaroon ng katahimikan sa loob ng madilim na opisina. Nang lumingon sila sa kinaroroonan ni Junjun, wala na siya. Wala nang bakas. Sa isang iglap, sa kabila ng dilim, si Junjun ay naglaho. Sila ay nanatiling nakatayo sa pinto, nanginginig, parang wala ng mga lakas. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Hindi pa rin nila matukoy kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng yun. Ngunit alam nilang may mga bagay sa mundo na hindi nila kayang ipaliwanag. At si Junjun ay isa na dito. Isa, dalawa, tatlo. 3 taon na kami sa BPO at sa 3 taon na yon, naging matibay ang pagkakaibigan namin ni Amanda at Sophia. Palagi kaming magkasama pagkatapos ng trabaho. Kumakain sa mga paborito naming kainan, naglalakad sa gabi, o kaya naman ay nagmamagandang loob sa isa't isa. Tulad ng pagdilibre ni Amanda kahit paubos na ang pera niya. Sa kabilang banda naman, heto si Sophia, palaging late. Aaminin ko, medyo naiirita na kami, pero sanay na kami sa kanya. Sa mga simpleng aberya namin, nagiging masaya pa rin kami. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang araw, hindi pumasok si Sophia sa trabaho. Una, akala namin late lang siya. Pero nung mga sumunod na araw na di niya pagpasok, pareho kaming nag-alala ni Amanda sa kanya. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag. Hindi man lang nagpaalam. Hinahanap na rin siya sa amin ng team leader namin at tinatanong kung ano ang nangyari. Wala kaming masabi dahil hindi namin alam kung ano ang nangyari kay Sophia. Ilang linggo ang lumipas, hindi pa rin kami nakakakuha ng balita mula kay Sophia. Naging seryoso na ang mga bagay. Dito ay napagdesisyonan na namin ni Amanda na magtungo sa bahay nila Sophia. Habang papalapit kami sa tapat ng bahay, napansin namin ang hindi pangkaraniwang malaking tent na nakatayo sa harap ng bahay nila. At ang mga tao na nagsusugal sa ilalim nito. Ang nakakagulat dito, ang tent ay may nakapaskil na malaking tarpaulin na may pangalan ni Sophia. Anong nangyari? Tanong ko kay Amanda habang tumitingin kami sa paligid na may kaba. Pumunta kami sa harap ng bahay at nakatagpo ng isang babae na tila abala sa pag-aalaga sa mga bisita. Siya pala ang nanay ni Sophia. Agad namin siyang nilapitan at nagtanong. Katrabaho po namin si Sophia. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong ko. Nanginginig ang boses ko. Ang nanay ni Sophia ay nagpabuntong hininga at sumagot. Natagpuan namin siya sa talahiban.
May saksak sa likod, duguan. Parang pinagtulungan siya eh. Nanghina ang buong katawan ko sa narinig ko. Hindi ko matanggap ang mga salitang yon. Wala kaming mga sagot kung sino ang may gawa nito sa kanya. Ang mga pulis ay nagsisiyasat pa, pero wala pa silang lead ayon sa nanay ni Sofia. Habang nag-uusap kami ng nanay ni Sofia, naramdaman ko ang malamig na hangin. At sa kabila ng mga tunog ng tao sa paligid, may anino akong nakikita sa sulok ng dalawang mata ko. Isang matalim na alingaw-ngaw ng kaluskos na para bang may mga paa na mabilis na dumaan sa likod namin. Ngunit nang lumingon ako, wala kaming nakitang tao. Nagdadalawang isip kami ni Amanda kung anong nangyari sa mga araw na yun na hindi kami nakarinig ng kahit anong balita mula kay Sofia. Puno kami ng tanong at may kaba sa dibdib. Hindi lang kami nag-alala, ngunit naramdaman ko na parang may nagmamasid sa amin na hindi maipaliwanag na presensya. Pumasok na kami sa loob ng bahay ni Sofia at dito nagsimulang magbukas ang masalimuot na kwento. Ipinakita sa amin ng nanay ni Sofia ang mga gamit ng kanyang anak na nakakalat sa paligid. Mga luma niyang damit, isang kahon ng mga lumang litrato, at isang misteryosong notebook na nakatago sa ilalim ng kama. Tinangka kong buksan ang notebook, ngunit agad itong pinigilan ng nanay ni Sofia. "Huwag niyo na po yung basahin. Masakit pa sa amin," sabi ng nanay ni Sofia. Ang boses ay nanginginig at takot at hinagpis. Ngunit naging curious ako, kaya naghintay kami hanggang sa makaalis ang nanay ni Sofia. Sa kabila ng warning, binuksan ko ang notebook. Sa loob nito, may mga tula at mga lihim na hindi ko inaasahan. Lahat ng mga tula ay naglalaman ng mga pangarap ni Sofia. Mga pangarap na tila hindi para sa kanya, kundi para sa ibang tao. May mga mensahe sa pagitan ng mga linya. Mga babala na may malupit na kahulugan. Ang mga pangarap na ito ay may kinalaman sa isang hindi pangkaraniwang grupo na pinagmulan ng mga lumang alamat sa bayan. Isang kulto. Habang binabasa ko ang mga tula, may mga pangalan at mga petsa na nakakabit sa bawat isa. At isa sa mga pangalan ay Amanda. Hindi ko agad nasabi kay Amanda ang aking natuklasan. Ngunit nang magkita kami ulit, nagsimula na akong makaramdam ng kakaibang tensyon. Ang kanyang mga mata ay parang may ibang tingin, parang may tinatago. Nagbukas ako ng usapan tungkol sa notebook at mga tula ni Sofia. Ngunit hindi ko inaasahan ang kanyang magiging reaksyon. "Hindi mo ba nakikita? Hindi lang siya basta nawawala," sabi ni Amanda na may pagkabigla at takot sa kanyang boses. Si Sofia, hindi siya ang taong akala mo. Doon ko lang napansin na may ibang itsura ang mga mata ni Amanda. Tinutuklas ko ang katotohanan na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit naging target si Sofia. Dahil si Amanda, sa kabila ng kanyang pagiging mabait, ay may mga ugnayan sa isang sekta na gustong kunin ang buhay ni Sofia. Isa, dalawa, tatlo.
Sa isang BPO office sa 16th floor ng isang matandang gusali, ang fire exit ay isang lugar na hindi karaniwang dinadaanan ng mga tao. Lalo na't madalas itong malilim at tahimik. Kadalasan, ang mga empleyado ay hindi tumatambay doon. Wala kasing maganda sa fire exit maliban sa pagiging daanan ng emergency. Ngunit kami ng tropa kong si Josh, magkapwa night shift workers, ay may kakaibang hilig. Pag lunch break, mas gusto namin doon magpalipas ng oras kaysa maghanap ng ibang lugar sa office para kumain o magpahinga. Minsan, mga 3:00 ng madaling araw, pag lunch break namin, isa sa mga paborito naming gawin ay ang maglaro sa mga cellphone namin at iwasan ang mga nakakainis na tao. Habang naglalaro kami ng ML sa isang sulok ng hagdan sa fire exit, hindi kami tumitingin sa oras. Tahimik lang ang paligid at ang tanging ingay na naririnig ay ang tunog ng mga cellphone at ang mga bulong ng hangin na pumapasok sa mga bintana ng fire exit. Sa kalagitnaan ng paglalaro, napag-usapan namin ni Josh ang isang bagay na nakakapangilabot. Isang insidente na nangyari sa fire exit. Pare, narinig mo na ba yung kwento tungkol sa babaeng na-aksidente dito sa fire exit? Tanong ni Josh habang pinapalakas ang kanyang Mobile Legends game. Ngumuso lang ako bilang sagot. Hindi pa ako sigurado kung anong insidente ang tinutukoy niya. Alam ko na may mga naririnig akong usap-usapan tungkol sa fire exit, pero hindi ko binigyan ng pansin. Ano ba nangyari? Tanong ko nang makita kong medyo seryoso na ang mukha ni Josh. Nagsimula siyang magkwento sa akin. Nung nakaraang taon, may babae raw na nalaglag mula sa 16th floor pababa ng basement. Iniisip na aksidente lang daw pero ang tindi ng pagkabali ng katawan niya. Sabi umabot pa siya sa ospital, pero binawian pa rin ng buhay. Di ba ang weird? Sabi nila, pagkatapos nun, nakakarinig na daw sila dito sa fire exit ng mga yabag ng paa sa hagdan, kahit wala naman tao. Nashock ako sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. May mga kwento kasi akong naririnig tungkol sa mga kaluluwa sa mga ganitong lugar. Pero wala akong lakas ng loob na paniwalaan ng mga ganitong kwento. Ngumuso lang ako. Kaya lang, nag-isip ako ng mabuti. Bakit ka pa naniniwala sa mga ganun? Wala naman tayong nararamdaman, di ba? Tanong ko kay Josh. Kahit na may konting kaba na rin akong nararamdaman noon. Naalala mo ba yung mga naririnig nating hakbang kanina? Tanong niya, na medyo nagtatanong din sa sarili. Baka lang may nagpaparamdam na. Nakangiti siya sa akin na parang wala lang. Pero ako, hindi ko na kayang magpanggap na hindi ako natatakot. Nang sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa paligid. Pati si Josh ay parang napansin na rin ito. Lalo na't napansin namin na habang nag-uusap kami, ang mga ilaw ng fire exit ay nag-uumpisang magpatay-sindi. Pansin ko rin ang mga daing na tunog ng hangin. Mga tunog na parang may kaluluwang dumadaan. Dahil sa nararamdaman ko, nagdesisyon kami na tapusin na lang ang laro. Pero habang binabalikan ko ang insidenteng narinig ko, may malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa mga bintana. Sa harap ko, si Josh ay mukhang hindi na rin mapakali sa nangyayari sa paligid. Ngunit ako, pilit na inilalagay sa tabi ang aking kaba. Gusto kong magpanggap na walang nangyayari. Ngunit may isang parte ng aking utak na nagsasabing may hindi tama. Habang nilalaro namin ang game,
Muling napansin ni Josh ang pagpatay-sindi ng ilaw. Hindi na ito ang unang beses na nangyari. Pare, baka kailangan na nating lumabas, sabi ni Josh. Dito ko mas napansin ang pagkabalisa sa kanyang muka. Hindi ko na sinagot. Bigla akong nataranta at nanlamig. Ang aking katawan ay parang pinaghihinalaan na may hindi magandang mangyayari. Sabay kaming tumayo at tumungo sa pintuan ng fire exit upang bumalik sa production floor. Ngunit may isang bagay na tumigil sa akin. May naririnig akong malalakas na yabag. Sobrang lakas. Mga hakbang na hindi namin naririnig kanina. Bigla akong napansin ang anino sa dulo ng hagdan. Isang babae. Nakatayo. Nakatingin sa amin. Halos sumigaw ako sa kaba. Ngunit sa isang iglap, bigla itong nawala. Tumingin kami sa paligid. Hinanap kung saan napunta ang babae. Wala na. Naglaho na parang bula.